Magandang hapon. Ito ang naisip naming exhibition na i-showcase dahil kalimitan ng alam natin paggawa ng wika ay about sa ating mga salita, lingwahe, at ang kasaysayan ng history. So ginamit ko ang influence ng costuming for dance para magkaroon ng language at history ang ating kasaysayan na kung saan ang mga damit natin ay ginagamit sa iba't ibang parte ng ating buhay. Dito rin sa exhibit na ito makita nyo yung from traditional costumes collection ng mga antigo papunta doon sa stage interpretation ng ating kasuotan at papunta pa sa mas malaking entablado na theatrical form. Pero yung original form andun pa rin sa pinanggalingan. At bukod po sa ating kasuotan, pinakita rin namin ang dalawang tradisyon ng aming bayan. Ito po ang Flores de Mayo ng Katanawan. Binubuo sila ang mga characters ng pinagsamang Flores de Mayo at Santa Cruzan. Pero yung pag-merge ng dalawang tradisyon natin ay patagal lang nag-exist sa aming lalawigan at sa aming bayan. Ang kagandahan lang po sa amin dito, ang 54 characters ng aming Flores de Mayo, may kanya-kanyang verso, kagaya po nito. Na ito po yung mga verso nila. Imagine 54, ito po yung verso ng Reyna Elena at sila po ay may kanya-kanyang tono rin. Normally para silang paawit. Katulad po din sa Haring Constantino, ang tono po nila, O kung gayon Jesus, puso't ko'y tahimik, ngunit pagka puso'y di matarong isip. Ganyan po, may ganyan po silang tono, parang balagtasan style. Dito naman sa kabilang side ay ang Centurion ng Katanawan na pinaniniwalaan din na mas matanda pa sa Marinduque. Dahil makita niyo yung inspiration nila is very folkish, hindi siya mukhang Roman soldier, very Mexican, very Moorish. Makita niyo yung mga headdress nila. May pagkakahawig sa mga moro-moro na estilo. At traditional po ito na naka-paper mache na kulay pink na ginagamitan nila ng pintura ng bangka at red lipstick and black for the eyebrows at saka sa balbas at bigote. So ito po ang makikita nyo sa Katanawan, Quezon pagdating ng Lenten season. Sila po ay umiikot-ikot sa bayan at parte ng kanilang panata at penitensya. Second time po ito, nagsimula ang exhibition po ay sa League Awards sa Metropolitan Theater. Doon po nagsimula yung concept ng Pasig nung nakita nung taga-Pasig curator na naglabas kami ng 5 pares ng manikin. Sinabi niya na kung pwedeng dali natin sa Pasig. Pagdating namin dito, parang kakalog-kalog po yung 5 pares. Kaya nagdagdag ng mga pieces na at least enough para sa ating space. Mula ito kay Sir Turdy. Siya po yung curator ng museo. Isa sa mga curator ng museo. Kinubidan niya kami na kung pwedeng dalhin sa museo ng Pasig. At syempre pagdating namin, parang kailangan namin dagdagan. So unti-unti nagpakuha kami ng mga gamit sa Quezon. From Katanawan, Quezon, 7 hours drive from Manila para dalhin yung mga piyesa at nilabas yung mga original na pieces para kita ng mga bisita natin kung paano nag-transfer, paano nagkaroon ng interpretation from original pieces papunta sa stage interpretation. Lahat po kayo kinukumbida namin na pumasyal sa Museo de Cesar de Pasig. Ito po ay hanggang August 18 bilang selebrasyon ng ating buwan ng wika at buwan ng kasaysayan. Maraming salamat po.